Pamagat. Sa likod ng buwan. Simula. Sa isang payapang bayan sa tabi ng dagat. May isang dalagang nagngangalang Mia. Siya ay 18 taong gulang. Masayahin at puno ng pangarap. Isang simpleng buhay. Ngunit puno ng mga pananabik at pag-asa. Sa kanyang mga huling taon sa mataas na paaralan. Palagi siyang nag-iisip tungkol sa kanyang mga pangarap. Lalo na ang makapagtapos at makilala ang kanyang tunay na pag-ibig. Isang gabi, habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakatagpo siya ng isang binatang nagngangalang Marco. Siya ay nag-aaral sa ibang bayan ngunit bumisita sa kanilang bayan para sa isang libreng pagkakataon sa isang workshop sa sining. Agad na nagkapalagayan sila ng loob at napagtanto ni Mia na may espesyal na koneksyon sila. Gitna. Habang lumilipas ang mga araw, naging magkaibigan sina Mia at Marco. Ang kanilang mga tawanan at kwentuhan ay puno ng kasiyahan sa bawat pagkakataon. Ipinakita ni Marco kay Mia ang mundo ng sining. Pinadama niya sa kanya ang buhay sa likod ng kamera. A world full of colors and emotions. Naging inspirasyon si Marco kay Mia at ipinakita niya sa kanya na may mas malawak pang mundo bukod sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng saya, may mga hadlang. Alamin ng ilang tao sa paligid na ang puso ni Mia ay unti-unting nahuhulog kay Marco. Ang mga babayaran at responsibilidad sa pamilya ni Mia ay nagiging hadlang sa kanyang mga pangarap. Nagsimula siyang mag-alinlangan. Iniisip na maaaring hindi ito tamang panahon for love. Isang gabi, nagkaroon ng malaking selebrasyon sa bayan. Ang lahat ay masaya at nagparty. Ngunit kaya ng pakiramdam ni Mia ang pangungulila at ang takot. Nakatayo siya sa tabi ng dagat nang bigla siyang lapitan ni Marco. Sa harap ng mga nagkikislap na bituin, napaamo sila ng hangin at ang mga alon. Alam mo, Mia, habang kasama kita, nararamdaman kong puno ang buhay ko, sabi ni Marco. Gusto ko sanang ipakita sa iyo ang tunay na mundo mula sa aking mga mata. Pero kailangan mo ring buksan ang iyong puso. Dito, ipinaliwanag ni Mia ang kanyang mga pangarap at takot. Sinalubong ni Marco ang kanyang mga alalahanin. Sinabi ni Marco na hindi siya mawawala. Handa siyang sumuporta sa kanya kahit anuman ang mangyari. Wakas. Paglipas ng ilang linggo, nagdesisyon si Mia na balikan ang kanyang pangarap at ipaglaban ang kanyang nararamdaman. Nag-aral siya ng mabuti at ipinakita kay Marco na kaya niyang ipagsabay ang kanyang mga responsibilidad sa pamilya at ang kanyang pag-aaral. Sa tulong ng kanyang pamilya at sa inspirasyon ni Marco, nakapagtapos si Mia sa mataas na paaralan. Isang malamig na gabi, nagdaos sila ng selebrasyon sa dalampasigan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtanong si Marco, Mia, ready ka na bang simulan ang bagong kabanata sa buhay natin? Panipi, nakangiting sumagot si Mia. Oo, pero hindi lang para sa atin. Para sa atin at sa lahat ng mga pangarap natin. Mula noon, sabay nilang hinarap ang mga hamon ng buhay. Pinaunlad ni Mia ang kanyang sarili. Naging artista at nakilala sa kanilang bayan. Si Marco naman ay naging kaysa niyang katuwang sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang bayan kundi pati na rin sa iba pang mga kabataan. Ngunit higit sa lahat, natutunan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang pag-aalala, kundi pati na rin ang pag-support sa isa't isa sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa likod ng buwan, sa ilalim ng mga bituin, at sa bawat hakbang ng buhay. Wakas.